Ano po? Una, Rabbi Porto, maganda naman ang ating usapan. Pero, napansin ko, pumitik ka sa aming propeta na wala naman sa wala naman yan sa ating tema. So, argumentong ad hominem naman po yun, ha? Character assassination naman po yun. Okay? So, pawag ka po doon. Pawag ka po doon. And besides, ang kinote mo pa, si Cartwright. Kung talagang hindi ka bias sa kinote mo, sana inalam mo kung sino si Cartwright. 5 beses kayang nag-backslide yan. Ha? 5 beses kayang nag-backslide yan. What do you expect? Kalaban What do you expect? May sasabihin matino? Ha? Kaya susunod, pag kukote kayo ng ganon, sana galing sa kakampi. Huwag galing sa kalaban para may dating. Ha? Para may dating. At yung sinasabi niya, yung sinasabi ko daw, mga Hudyo ngayon sa Israel, maging sa dyan sa Ayala, sa Makati, anecdotal daw po, still, ebidensya pa rin po yun. Wala po tayong pinag-usapan na may ipepera tayong mga ebidensya. Isa nga yun sa, isa nga yun sa matibay na patotoo, kasi uulitin ko, hindi lang nila ito tinanggap in a blind faith, kundi ito'y minana nila mula pa sa kanilang mga ninuno. Ikaw pa ngayon na naging tama, sila na ngayon ang naging mali. Ngayon, kanina pa kami nagtatalo ng sa Nehemiah kasi hirapan po siya doon ngayon, para huwag na kami magdunong-dunungan, gumagamit din naman siya ng mga materyales at hindi niya naman pwedeng baliwalain itong amin din ginagamit dahil pareho naman kami. Ngayon salitang guard, sa Hebrew, ang sabi dyan ay Cha'al, na ibig sabihin dito 6751 dito sa Strong Hebrew Dictionary, ang sabi niya to shade, to pa lang to shade, wala pa, to shade, ang sabi dito to shade, to give shadow, bibigyan pa lang na wala pa kanya, meron na dito mismo. Rabbi Porto, 3 minutes. Okay, yung argumento ad persona ay sa aming dalawa lang yon. Ang kinukot ko kanina, within their organization. At sila ay kasama nun. Okay? Ngayon, ang sinasabi niya, yung history ninyo. Ngayon, kung mali siya o hindi, yun ang sinasabi niya. Now, going back to the anecdotal evidence na sinasabi niya, o kung mayroon man mga Hudyo na nagsasabi ng ganyan, ano bang sinasabi ng text? Ano bang sinasabi ng mga text na pinipresenta natin? Na dapat nating malaman? Ganyan ba talaga? Kagaya nitong ng Exodus chapter 6, hindi. Hindi yan. So, mabimirify niyo kung tama yung mga nag-claim na Hudyo or Yahudi or Yahuda or Israelite. Hindi yan Hindi, ito ang ginagamit nila. So, paano ka mag-claim na ikaw ay Hebrew, Israelite? Na kinukontra mo ito? So, you are using an anecdotal evidence at sinisircumvent mo itong text na ito. You see? Ay kung sasabihin ko na, ito, ginagawa ito ni Pinoy Hindi yan si Pinoy Mananaig ba si Pinoy? No! This will prevail. This will prevail. At yung sinasabi dun sa Nehemiah ay lumubog na nga Yung challenger is another term. No? Hindi yung Ereb. Yung Ereb ay malubog.
gagamitin ko na rin sana. Hindi yun erebe, kundi yun ay tiyalan. Okay? Oh. You see? So, tawag nito, kung yan ay nag-start na ang sabat sa paglubog, so ibig sabihin, sabat na yan. At kung sabat na nga yan, dahil dumilim na, ibig sabihin, tinatrabaho ni Nehemiah na sabat yung kanyang mga tao, which violates the law of the Sabbath, working on the seventh day. Kung yan nga ang totoo na reckoning. You see? So nilalabag ni Nehemiah at ng mga inutusan niya na magtrabaho ng Sabat. Hindi po sila mga pare. Ang mga pare, nag-o-offer sila even during Sabbath day. They are working their job. They are doing their job. Tandaan po natin, ito yung reckoning ng day at ng Sabat. Kumpleto po yan. Hindi po pwedeng kontrahin ito ni Nehemiah. Hindi po pwedeng kontrahin ito ni Nehemiah. At ang pag-start sa New Testament nga ng day, nag-uumpisa sa pagsikat. Hindi mo pa na sasabing mali yun. Line. Fourth stand. Charge. Sabi. Go. Sabi niya, nagsisimula sa pagsikat, di ko pa daw nasahin mali. Eh, siya na nga nagsabi. Sisimula ng gabi, natatapos ng morning. Sino ba nagsabi? Siya. Ibig sabihin, kailan naman isip po tayo, kailan naman naging simula yung tapos? Ha? Sabi yan, sisimula na gabi, natatapos na morning, naka-record yan, mahirap burahin yan. Mahirap burahin yan. At eto na nga eh. Oh, lalo na kung sinabing erebe. Sinabi nga dito, kaya nga sabi ko, hindi pa nga Sabat, darating pa lang, kasi sabi niya, magda-dark na, yung sinasabi nga ditong siya, ang sabi dito, to shade. Ayan na. O kayo naman siguro. Pangalawa, to give shadow. Nandun lagi yung yung pangalawa na to. At yung pangulihan, sabi dito, bukod sa to shade, to give shadow, to become overshadow. Oh, puro to, parating pa lang. Hindi pa ito madilim. Magdidilim pa lang. Ngayon, pag di mo tinanggap to, hindi na si Richard ang kalaban mo. Ang kalaban mo ngayon ay si Strong's. Eh, madalas ka rin naman kumukuha ng meaning sa dictionary ni Strong's. Yun nga lang, may time, napaka-selective. Ano po? Kaya, kailan mo pwedeng gibain ang bagay na ito? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ha? Ikaw rin na nagsabi. Granting ha? At totoo naman na yung mga nabanggit kong mga kapistahan ay talagang kapistahan ngayon. Ang simula ay sunset to sunset. Pero itong kay Nehemiah, ikaw din na nagsabi na hindi ito mga kapistahan, kundi ito yan weekly Sabat. At para kay Nehemiah, uulitin po natin, ang pagpapasimula ng araw ng Sabat ay doon sa panahon na na madilim na. Madilim na. Ulitin ka ha, hindi pa Sabat yon nung isara. At kung sasabihin ng Sabat na yon, eh wala pa rin. Kasi sa kanila, umaga pa simula eh. Umaga pa sila magsisimula. Kaya kahit saan siya pumunta, Time. Fourth stand. Tabay. Last ka ba yan? Last siya mo na last pinakaulit. Fourth ka lang nito. Hindi po pwede. Okay po, start natin ulit. Reset natin. Okay po, sandali lang po. Ready na po?
Okay. Go. Ito po ay isang presentation na ito po yung dapat po nating maintindihan. Ano po? Isa sa dapat nating intindihin. So, Nehemiah po, na pinapalabas ninyo na nag-umpisa na ang sabat ng gabi na samantalang yon ay hindi po pwedeng kumontra sa ibang mga tala ng pagrireko ng araw at ng sabat. Paulit-ulit natin yung sinabi ng Panginoon kay Moises, hindi pwedeng magkontra kay Nehemiah. Okay? Hindi pwedeng magkontra kay Nehemiah. At yung mga account sa New Testament na nag-uumpisa ang araw ng bagriko ng araw, yung first hour sa pagsikat ng araw. Hindi po pwedeng pagdating ng ikapitong araw, mag-uumpisa sa gabi. Hindi po pwede yun. So, ibig sabihin, ay yung cycle na 7 days magmula pa sa Genesis, hindi magbabago yon. Hindi magbabago. Ngayon, hindi mo pa rin sinasabi na mali yung third hour na pumapatak bilang alas 9. Hindi mo rin sinasabi na yung Exodus chapter 16 na yung Sabat nag-start na doon sa morning. Ibig bang sabihin pagdating kay Nehemiah nag-iba na? Ay di nagkalabo-labo na yung mga Israelita. Iba-iba na ang kanilang mga kaisipan. Consistent ito ang aking sinasabi. Beginning from Genesis chapter 1 hanggang sa New Testament. It is a consistent. Ngayon kung sinasabi mo na dahil nga itong time ay cycle, implied na yung cycle ng day ay dadaan ng gabi. Hindi na sinasabi na, ibig sabihin na, and the evening and the morning, hindi na dahil hindi sinabi yung gabi, ay hindi na magsacycle yung time. No, that's not. That's not what the scripture said. Kundi ang sinasabi, ang composition ng isang araw ay isang morning at isang evening. At nag-recon yun, doon nagtapos sa morning. It is implied na dumaan ng gabi yun. Pero yung gabi yun, hindi kasama doon sa araw. Maliwanag po yun. So, hindi po pwedeng ang mga text na ito ay maghalo-halo at maglaban-laban. Hindi pwedeng maglaban-laban yung mga text. So, beginning from Genesis chapter 1 hanggang doon sa New Testament, hindi pwedeng maglaban-laban yung mga reckoning nila. Dahil iisa ang kanilang kaisipan. You see? Hindi pwedeng mag-iba yun. At sasabihin mo kakaiba ito kay Nehemiah. In fact, hindi ginawa yan nung nasira na yung rebuilding ng temple Rebuilding ng temple na yan after the captivity. Yan yung propesya kanina. Pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin kung sa propesya ng Sheryasub. Sila yun. Okay? So, tandaan po natin, hindi pwedeng magbago sa Nehemiah sa Genesis. Last done 40 minutes. Tingnan nyo. Sabi niya kanina, yun na naman, balik sa Genesis. Papasimula ng gabi, tatapos ng umaga. Ano ba talaga sa'yo pasimula ng reckoning? Kaya lang, mahirap mo nang bawiin yan, nakarecord yan. Tapos sabi mo, hindi pwedeng kumontra ang mga araw, ang Sabat, sa kanyang reckoning. Eh, kanina, tingnan nyo, hindi daw kumukontra. Palag siya! Dahil hindi naman niya pwedeng lusutan na. Palag siya na yung mga pistahan, ang reckoning ay sunset. Eh, hindi ba kumakain din ang araw yun? 7 araw nga eh. Sa kapistahan ng tinapay na walang libadura. Doon
Umaga o liwanag sa kanila. Mga kaibigan at mga kapatid, kayo na mag-isip, ano ang guts ni Nehemiah na kontrahin? Alin ang sinasabi ng Torah o ng kautusan? Kaya nga, tingnan nyo, 10 seconds. sabi niya kinabukas, siya lang naman ang nagsabi na bukas pa magsisimula ang Sabat Ang maliwanag lang dito, tomorrow is a Sabbath observance. Totoo. Time. Last time for Rabbi Porto for 3 minutes. Linawin po natin ito ng malinaw, ano po? Kasi yung malinaw na lalong pinalalabo. Okay? Alam niyo ba yung mga circular arguments na ginagamit? Ito yung text. Yung 6th day, nag-usap si Moises. Okay? Verse 22. Kinausap niya. At sabi, na itinuro sa kanya Panginoon, bukas or tomorrow is the Sabbath. Tinatanungan natin kailan ang tomorrow. Ang sa inyo kasi yung tomorrow ay mamayang gabi. Na hindi naman yan. Nag-start yung tomorrow na Sabbath pagkatapos ng morning, pagdating ng morning pala. Amen. Pagdating ng morning. Okay? They keep that until morning. So pagdating ng morning, doon sa verse 25, doon sila nag-start na kinain yung natira nila nung ika-6 na araw. At nang sinabi niya, ngayon nga ang araw ng Sabbath, hindi kagabi. No, today is the Sabbath. Anong sinasabi mo na ito lang ang sinabi? Ito ang sinasabi ng text. Ganyan na lang sinasabi doon sa King James. Yan ang sinasabi ng text eh. Yan ang nakatala, yan ang nakasulat. You are distorting the truth. That's absolute distortion of the truth. Tingnan niyo po yan. The Sabbath started when the morning comes, not on the night before. Yung tomorrow dyan ay hindi po nag-start ng gabi. Kasi yung cycle na yan hindi nag-iba pagdating ng Exodus 1,400 years BC. Doon sa creation. Hindi po nagbago yung cycle niya. Ibig ba sabihin doong Genesis nag-iba yung pagdating dito? Tapos nag-iba din naman pagdating doon kay Nehemiah around 500 BC? No, hindi. Hindi nagbago po yan. Kaya hindi ako nagsabi ng bukas. Ito ang nagsabi yung text. At maliwanag po yan. At ang pagre-rate ko niyan, sinususugat doon sa New Testament na ang first hour started from dawn. Malinaw po yan. It started from dawn. Okay? Kaya, inuna man binanggit yung evening doon sa Genesis and lasted in the morning because it is implied nagdumaan siya ng gabi. It is only emphasized yung composition ng araw, which is morning and evening. But the reckoning ended up in the morning. It is implied that it passes the night. Okay po? So maliwanag po dyan. Maliwanag na maliwanag po ito. Kung hindi po maliwanag, hinayang ko, pag-uwi nyo, basahin nyo yan. Okay? 10 seconds. Okay. So, sana po, hindi po ako nag-impinto dito ng yung bukas-bukas. It is from the text. It is from the text. Time. Natapos po introduction, susunod po conclusion ni Porto pa rin. 2 minutes po ito. Video ready po. 2 minutes conclusion. Thank you, sir. Go. Conclusion, 2 minutes. Okay. Yung 6th day, kung tutuusin niya sa atin ngayon ay Biyernes. Okay? At sinasabi natin, tinatanong natin na mamayang gabi ba kung Biyernes ngayon, Sabado na mamaya? Hindi. Hindi Sabado, Biyernes ng gabi mamaya eh. Ang Sabado ng gabi, bukas pa ng gabi. Kung Sabado bukas. Okay? Maliwanag po yan. At yan ang ating common understanding ngayon. Yan ang common understanding, which is also a valid support for this text. Exodus chapter 16 verse 22 to 26. Yan po. Okay? Yan tomorrow, hindi po yan mamaya. Ang tomorrow na maliwanag na yan ay pagdating ng kinabukasan. Keep until the morning. And when the morning comes, today, for today is the Shabbat. Yan ang sinasabi
Maliwanag po yan. Malinaw pa. Dito sa ating nakikita na proyektor. Malinaw po yan. Okay? So hindi po natin iniimbito yung text. At hindi po pwedeng kontrahin ni Nehemiah ito. Hindi po pwedeng kontrahin ni Nehemiah ito. Okay? Malinaw yung sinasabi ni Nehemiah na nagtrabaho sila dahil hindi pa sabat nung gabing yon. Hindi pa yung sabat. Ang sabat kinabukasan pa ng pagdating ng umaga. Kaya pinatrabaho ni Nehemiah. Kung yun ay sabat na, ibig sabihin, pinatrabaho na, nilalabag niya yung pagtusan ng sabat. Kasi, kaya nung gabing yon, hindi pa yung sabat. Nagsusuwato po ito. Malinaw na malinaw. Okay, malinaw na malinaw po yan. Okay? So sa ating naman na-presenta, hindi niya ito napapasubalian. Magmula pa sa Genesis, hanggang dito sa Eksatura, hanggang kay Isaiah, hanggang sa New Testament. Hindi niya napapasubalian na ang first hour ay nag-umpisa sa paglubog ng araw. Ang first hour laging sa pagsikat ng araw. Time. Brother Richard Thompson, conclusion, 2 minutes. Okay. And last start for this topic. Any already? Ito po. 2 minutes, ready, go. Alam niyo po, hindi naman sa usapan ay lagi mo na lang kukontrahin kung anong sinasabi ng iyong kausap. Lalo, tama naman ang sinasabi, hindi mo naman dapat maliit. Tama naman yung sinabi niya, hindi pa pwedeng magkontra si Moses at si Nehemiah. Kaya nga dahil ayaw kontrahin ni Nehemiah si Moses, kaya bago pa dumili, sinarado niya na. Kasi yung talaga. Hindi silang kontra. At dito, pilit na sinasabi sa Exodus, bukas pa ang pasimula. Hindi, ang sabi lang naman dito, kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon, bukas ay taimtim na pagpapahinga. Hindi sinabi, bukas, yun pa lang ang pasimula. Ha? Bukas ay taimtim na pagpapahinga. Alam niyo po, in fairness naman, ha? Sabi ko nga Seventh-day Adventist, mula paglubog ng araw ng Biyernes, kinabukasan, hanggang lumubog ang araw, taimtim na kapahingahan sa amin ang bagay na yan. At huwag nyo kaming lalagyan ng salita, hindi naman namin pinaniniwalaan. Sa atin daw, ang tomorrow ay mamaya ng gabi. Sino nagsabi? Siya! Kayo, yung bang paniniwala? Hindi! Strowman's argument yan. Fallacy yan. Okay, fallacy yan. Walang matinong Seventh-day Adventist na yung tomorrow namin ay mamayang gabi. Pero kami naniniwala, dahil nga ang aming paniniwala sa liwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, na ang reckoning ay magmula sa paglubog hanggang sa paglubog ng araw. Okay, tayong topic issues po number 4. Break time muna po. At magbabalik po tayo 10 minutes.